Isang babaeng taga-Florida ang umano'y bumangga sa sinumang humarang sa kanyang daraanan dahil nagmamadali. Anong problema mo? Ano yun? Tinatanong kita. Lumabas ka. Tumayo ka. Labas. Aray, nasasaktan mo ako. Aray! Kasama ang Deputy Sheriff. Hindi ko sinaktan ng kahit sino. Kaibigan ko siya at kilala ko siya. Nakita mo ba siyang paika-ika? Dahil yun sa kotse mo. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Para lang bigyan kayo ng kaunting konteksto, medyo bago lang ito. Mangyari ito nitong nakaraang linggo ng pagkabuhay. Kinailangang isugot sa ospital ang nabanggang deputy. Kahit ganun, ang driver na umano'y nakabangga sa kanya ay hindi na nakakulong ngayon. Hindi. Kailangan kong kunin ang bag ko. Aray! Aray! Bakit mo ako sinasaktan? Mag-ingat ka sa ulo mo. Kukunin ko lang ang bag ko. Paano tayo umabot sa puntong ito? Balikan natin ng kaunti. Abril 5, 2026. Nasa Longwood, Florida tayo. Halos 30 minuto, hilaga ng Orlando. Bandang, alas 10:30 ng umaga na iyon, may natanggap na tawag sa 911. Gusto nang tumawag na i-report ang isang driver na wala ng kontrol sa pagmamaneho. 911, kailangan mo ba ng pulis, bumbero, o tulong medikal? Kailangan ko ng pulis. Nasa South Ronald Reagan Boulevard ako, sa Longwood. May isang pulang jeep na sinubukan akong itulak palabas ng kalsada. Sobrang paekis-ekis ang pagmamaneho niya. At kaya mo bang huminto sa gilid? Makipag-usap ka sa pulis? Oo, nasa stoplight ako ngayon kasama siya. Sige, pero saan mo gustong makita ang pulis? Gusto ko sanang pahintuin ng pulis ang babaeng ito. Nasa dog track road siya ngayon, dito sa Longwood. Sobrang delikado siya magmaneho. Pinipilit ang ibang motorista na magilid at dikit kung sumunod sa ibang sasakyan. Biglang preno ng preno. Sinubukan niya akong itaboy palabas ng kalsada kasama ang 3 kong anak at ayaw pa niyang pansinin kahit sino. Nasa isang pulang jeep siya, pulang Jeep Cherokee. Isang pulang Jeep Cherokee. Ngayon, ito ang mga natutunan natin mula sa ulat ng insidente. May deputy na wala sa duty sa kalsada noong umaga. Ayon sa ulat, mga alas 10:30 nakapark ako sa Dog Track Road. Hinaharangan ng kanang linya ng mga sasakyang pakanluran para bigyang daan ng mga sasakyang palabas ng parking lot papuntang Dog Track Road. Tandaan, naka-on ang asul kong ilaw habang nakahinto ako. Pero pinatay ko ang camera sa loob ng sasakyan dahil off-duty detail yon. Habang nakahinto, may staff ng parking enforcement na sumigaw at tinawag ako. Tumingin ako sa kanya at narinig kong sinabi niya, binangga niya ako. Sa ulat, Jill sign ang driver. Sinabi rin sa ulat na ilang beses kong inutusan si Jill na huminto. Tumingin sa akin si Jill. Iniikot niya ang manibela pakaliwa papunta sa direksyon ko at binilisan pa ang takbo. Habang bumibilis ang takbo ni Jill, nabangga niya di umano ang deputy sa tuhod pero hindi siya tumigil. Kaya dumako naman tayo sa nangyari nang maabutan siya ng mga opisyal ng Longwood Police Department. Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Ano bang tanong ko sa'yo? Lumabas ka! Lumabas ka! Aray! Tumayo ka! Nasasaktan mo ako! Aray! Alam mo ba kung ilang tao ang nabangga mo sa sasakyan? Hindi ko binangga si Hello sa parking. Binangga mo security pati ako. Ano bang problema mo? Kaibigan ko siya. Yan, tuloy nangyari sa'yo. Hindi ko siya nabangga, tapos binangga mo ako. Hindi kita nabangga. Sinuntok at sinipa mo ako sa kotse. Bakit mo to ginagawa? Nasaktan mo braso ko. Anong problema mo? Sinusubukan ko lang namang makauwi. Kaya pati lahat ng tao, nababangga mo habang ginagawa mo yan? Hindi. Sinusubukan ko lang makalabas. Sige, paano naman yung pananakit at pagsipa mo sa kanya? Bakit mo ako sinasaktan? Anong problema? Bakit hindi na lang ako makaalis? Sumakay ka na sa Hindi kotse. ganun yung gumagana. Anong nangyayari? Hindi. Isa. Akala kong hilig ko. Hindi ako sasakay sa iyong kotse. Panuurin mo ito. Napakahaba nito. Hawakan niya muna ang kotse ko hanggang makalayo kami. Ibigay mo. Nasaan ang bag ko? Makukuha mo ang lahat ng kailangan mo sa ilang sandali lang. Bakit mo ako inilalabas? Hindi. Hinta. Kasama ko ang bag ko. Anong ginagawa mo? Hayaan mo muna Sumakay ako ka sa makatawa. kotse. Sumakay ka Hindi, sa kotse. bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ma'am, Ipe-pepper spray ka kung hindi ka papasok sa kotse. Hayaan mo Pumasok ako. ka sa kotse. Pumasok ka sa kotse. Hindi. Iakyat mo paa mo at sumakay ka sa kotse. Hindi. Pero sa tingin ko, lahat ng tao. Sumakay ka ulit sa kotse. Hayaan mo ako. Hayaan May mo akong pahina ba tanungin siya ka rito? tungkol sa baka may bumangga Pwede sa kotse natin ko. hilahin siya Hayaan papunta mo. roon. Nasa Hilahin kotse siya ako. papunta roon. Hayaan mong Pakiabot ng ilipat ko ang kariton, kotse ko. please. Hayaan mong ilipat ko ang kotse ko. Huwag mo munang intindihin ang kotse mo. Sumakay tayo sa kotse mo. Sige. Ano ang ginagawa mo? Ina-attack nila ako. Kukunin ko ang bag ko. Sumakay ka sa... Hindi. kunin Sumakay mo ka sa sisipin. kotse. Nabibiro ka ba? Kotse? Aray!
Ayon sa ulat ng pag-aresto kay Jill, hindi sinunod ni Jill ang mga lehitimo kong utos. Inabot ko ang loob ng sasakyan ni Jill para i-unlock at buksan ang pinto sa gilid ng driver. Habang sinusubukan kong i-unlock ang pinto, sinaktan at kinamot ako ni Jill. Nang mabuksan ko ito, inabot ko ang loob at in-park ang sasakyan dahil naka-reverse pa. Sinimula ni Jill na saktan gamit ang kamay at paa si Sergeant Brian at ako. Nang makontrol na namin si Jill, inilabas namin siya sa sasakyan at pinadapa sa lupa kung saan siya nilagyan ng posas. Iginit ni Jill na hindi niya alam na pinapahinto siya ng pulis. Hooray! Hooray! Bakit mo ako sinasaktan? Ingat sa ulo. Kukunin ko lang ang bag ko. Jesus, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Anong nangyayari? Pwede mo ba akong tulungan umupo? Sandali lang. Kapit lang, Tutulungan mag-relax mo ka ba lang. ako? Makaupo? Kumapit ka lang, tinitingnan lang kita. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Nasasaktan mo ako. Hindi kita sinasaktan, relax ka lang. Sobra nila akong sinaktan. Kailangan mo makinig at gawin at gawin. Tara na, gawin, tara na. Kailangan kong kunin ang bag ko sa kotse ko. Well, Kukunin namin yan. Para sa'yo, mapapahinga ka muna sandali. di ko alam. Tutulong ka ba? O, ayan na. Umupo ka. Ano? Anong ginagawa nila? Mag-relax ka lang. Ayokong masira nila ang kotse ko. Kukunin naman natin yon basta. Ayoko. Asikasuhin namin ang lahat. Gusto ko lang kamustahin ka. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Bakit? Inatake nila ako. Sino ang umatake sa'yo? Yung babaeng yon, masama siya. Inatake niya ako. At yung lalaking yon, sinira niya ang kotse ko sa loob. Sinira ng lalaking yon ang kotse ko sa loob. Tinangka ko lang umalis sa simbahan. Ayokong tama ng seatbelt mo, pero paglabas natin at sinubukan mong hawakan na Miyong. Bakit mo Oo, ito galing ito pinunit? sa C-pound. Sinira mo ang seatbelt ko. Bakit? Ayaw mong bumaba ng sasakyan at pinalo mo pa ang deputy. Natuto siya. Natuto siya na yon, Paano yung ginawa na ako ni Jesus magmamaneho Old ng nang Spring wala akong Translation. seatbelt? Dati akong pumapasok. Mas malalaki pa ang problema mo na dapat mong alalahanin ngayon. Bakit hindi ka huminto para sa kanila? Bakit hindi ka huminto nung nasa likod mo sila na may ilaw? Hindi ko rin alam. Sila, bakit kaya? Hindi mo decision yan. Hindi naman ako nag-overspeed. Kahit ano. Kung titigil ka o hindi. Kapag may aso na ilaw sa likod mo at sinusubukan ng kotse, sinusubukan kang pahintuin ng pulis, titigil ka. Hindi ko alam kung bakit nila ako gustong pahintuin. Walang importansya yon. Pwede din nilang ipaliwanag yon sa'yo pagkatapos mong huminto. Pero kailangan mong huminto. Hindi nila ginawa. Pinadapa nila ako sa gitna ng kalsada at binugbog ako. Hindi mo ba naalala lahat ng nangyari sa simbahan? Walang nangyari. Sige. Maraming tao kasi na nagsasabi ng iba. Okay? Sige, maghintay ka Sige. lang dyan. Tingnan natin ito. Hindi. Makukulong ka. Bakit? Wala siyang kasalanan at di niya alam kung bakit siya pinahinto. Mukhang pakiramdam niya ay para masama siyang tao. Oo, dapat Cellphone nga. natin. At yung isa pang babae. Nabangga ng babae ang sarili niyang kotse. Kaya. Ano? Anong babae? Yung isa, pang babae. Binangga niya si Bear gamit ang kotse. At siguro, binangga rin niya ang isa pang babae gamit ang kotse. Parang papalapit. Security? Sa tingin ko, security yun. Oo. Kita mo, pwede sana natin siyang abulin. Yavan mo. Hindi ko alam. Para kay Bear yun. Mas magiging maganda yun. Sinisingil siya ng dagdag sa papel niya. O si Baker pala. Hindi ko alam. Nasa ugali Sabi talaga niya, niya. Ang ugali ay, ano to? Wala Wala naman akong ginawang mali. Ano tingin mo? Ano Bakit ko hindi ka ba? huminto? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Sinusubukan nila akong pigilan. At kahit na hinarangan na namin siya, inilagay pa rin niya sa reverse ang sasakyan. At sumisigaw kami sa kanya na huminto siya. At hindi siya humihinto. Tapos nahuli namin siya at siya nakapasok si Bear at sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang seatbelt. Ayaw niyang tanggalin at patuloy niya itong ikinakabit muli. Sabi ko, bahala na. Ako'y puputulin ko na lang ito, siya. At na may pihit namin siya, bigla siya nagsimulang sipain ako. At kamutin ako sa likod ng ulo at kung ano-ano pa. At doon, sa puntong yon, sinabi ko na lang, bahala na. Hinila na lang namin siya palabas. May kasama ba si Bear buong oras? O ikaw ba ang pumunta? Nakita ko habang natanggap namin ang tawag na humihingi ng tulong, bumubukas na ang mga ilaw nila. Nakita kong bumukas ang mga ilaw niya sa likod ng kotse. Sabi ko, nasa likod nila ako. Madali lang naman sundan si Reagan, ibig kong sabihin lahat. Para siya nag-activate ang mga sirena. At lahat-lahat. Sabi niya naman, hindi raw siya gumagawa ng kahit anong pag-iwas. Hindi raw siya gumagawa ng kahit anong pag-iwas. Kailangan ko lang malaman kung tayo. Oo. Kailangan ba nating ituring yon? Hindi naman yon mukhang habulan. Hindi siya gumagawa ng anumang pag-iwas, hindi siya nagmamadali o nag-overtake ng ibang sasakyan o kung ano pa man. Hindi lang talaga siya huminto para sa amin. At pagkatapos, pina-under na namin ang ilaw at sirena. Nakita ko na pula ang ilaw. Sabi ko, sige, maghihintay tayo. Tapos, dumaan siya sa gilid na yon o dito sa kabila. Naharangan namin siya. Pagkatapos niyang gawin yon, nagsimula siyang umatras. Doon na siya nakalapit sa kotse. Sige, salamat sa tulong kuya, sir. Oo, kaya walang habulan base sa sinabi sa akin. Hindi siya signal 12. Mabagal lang pero
Ayaw huminto. Oo, kailangan mo lang gawin ang block para sa isang team, para sa block. Paikay ka. Ayos ka lang ba? Sorry, check. Ayos naman ang tuhod ko. O sige. Binangga niya ako ng Pero kotse yun na niya. naman yun. Hindi. So tingin ko, hindi ko inahit ang mga binti ko. Kaya huwag kang tumingin. Titingnan ko yan na yon. Uy, pasensya na. Malakay, ang paso mo dyan. Malaking pasa. Oo, ayaan mo akong kunan yan ng litrato. Gagawa rin tayo ng paunang ulat ng pinsala. Makati ako. Hindi. May gas-gas ang kotse ko. Dalingin sa tahi dati. Anong bahagi ng kotse ang tumama sa'yo? Yung harapang bumper sa driver's side niya. At pagkatapos, sa loob ng kotse, akala ko binangga niya gamit ang bisikleta niya. Nasala yung gino, dun sa likod. Bumalik na? Northwind. Kamuran pasukan o labas. Sa tingin ko. Sige. Makakasuhan ka ng aggravated battery, 107. Nang kausapin ko siya, ito ay. Napundol niyang isang lalaki doon. Ano nangyari? Bakit sila ganun? Hindi ko... rin alam. Tinatangkang pigilan ako. Hindi ko. Lahat ng ito, binugbog nila Binugbog nila ako. ako. Itinapon nila ako sa lupa at binugbog nila ako. Sandali lang. Nasangkot ito sa isang mabigat na krimen. Kailangan kong makita. Nakasagawa siya ng mabigat na krimen doon. Tumakas mula sa mga pulis. At pagkatapos ay binangga ang mga pulis. Hindi. Nakaon ang sirena ko mula track hanggang dito. Kita mo, sinabi mo ba sa kanila? Ayos lang ba siya? Sumusumpa ako sa Diyos. Terry, wala pang 5 minuto bago ito nangyari. Nag-text girlfriend ko, "Uy, ano nangyayari?" Sagot ko, "Sobrang boring ng Easter, gaya ng lagi." Nabaki mo na naman. Sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 5 dito minuto. mismo, itong tao Hindi na pa to. nga 5 minuto. Siguro mga 3 lang. Itong tao na to. Kaya ikaw ang maghahanda ng ulat. Sige. Ang Easter ay laging samba o palpak. Nahaharap si Jill sa mga kaso gaya ng pagtakas o pag-iwas sa pulisya, pananakit sa mga tauhang protektado ng batas, malubhang pananakit sa mga tauhang protektado ng batas, malubhang pananakit gamit ang nakamamatay na sandata, tumama at tumakas, hindi huminto sa aksidente, pati ang marahas na paglaban sa isang opisyal, pero patuloy pa rin siyang nagpipilit. C. Nabundol siya ng kotse. Itong nakakainip na Umupo ka, listahan. hindi ko isusuot yan. Hindi. Anong sapatos? Hindi natin gagawin yan. Bakit hindi ko magawa? Isusuot natin Paano yan ko nga pagdating ba natin sa matutunan? kulungan. Ano ang hahawakan ko? Kailangan ko umihi. Sige, gusto mo bang makapagpunta sa truck namin? May dahi kami doon sa tabi ng kalsada. Sige. Gusto mo ba? Lumapit ka sa truck natin, ilabas mo ang schedule doon, pare. Lalakad ako. Titingnan ko lang. Sakit. Mga kaibigan, Ang dami kong ginagawa. Kailangan kong umihi. Kailangan mong maghintay. Hindi ko kaya. O, pantayan mo na lang. Sandali lang. Pwede ko bang makuha ang bag ko? Hack USAP! Ma'am, alam niyo po na makukulong kayo, tama? Bakit? Dahil sa pananakit ng mga tao. Gamit ang sasakyan mo at tumangging huminto sa pulis. Hindi ako nanakit ng kahit sino. Kaibigan ko siya. Kilala ko yung lalaki doon. Nakita mo ba siyang paika-ika? Galing yun sa kotse mo. Yung pagpaika-ika niya at yung malaking pasa sa tuhod niya. Galing yun sa kotse mo. Hindi mo ba yun naalala? Sino? Deputy na sumasakay sa ambulansya. Oh, Kaya ka makukulong. Nasaan ang bag na yun? Hindi. Sa tingin ko, kotse niya yon. Wala akong binangga. Maraming saksi ang nagsasabing hindi yon ang nangyari. Hindi. At yung sugat sa binti niya ay parang nagpapaiwatig na ginawa nga niya. Wala akong nabangga. Sige. Naghihintay ako makalabas ng parking. Kaya isa ka lang palang malas na inosente. Maling nakilalang tao. Ganun ba yon? Inatake ako. Na yun, napanood ko ang video. Nilagyan ka lang nila ng posas. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay makipag-cooperate. Parang Hindi hindi ako ko alam. nanakit. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sa'yo pero may kakaiba. Kaya inilabas nila siya mula sa kotse at inilagay siya sa lupa. At sa tingin ko, baka may mga galo siya sa Pero braso. Pero wala wala namang namang malala. malala. Lumabas ka. Honey, hindi nila ginawa. Napanood ko ang video, ma'am. Ayaw kong gawin. Sige, tumalikod Hindi na ako Inihagis makikipagtalo nila ako sa'yo, sa lupa. okay? Tumalikod ka. Inihagis Tama nila kasi. ako sa Kasi lupa. hindi ka nakikipag-cooperate. Tingnan natin. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Pakiusap, wag mo na akong saktan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko Hinagis alam nila ako yung sa mga kotse. bago. Parang siguro. Sige, Mayroon ka bang sugat? O nasaktan sa kahit anong parte ng katawan mo? may nararamdaman ka bang sakit? May masakit ba? Saan banda? Inihagis nila ang ulo ko. Diretso, pababa sa. Ang ulo ko, diretso pababa. Ngayon, Napansin mo ba na walang body cam? Wala ang sinuman ang binangga ang ulo nila sa isang... ginawa niya. Oo, ginawa niya. Oo, ginawa niya. Bakit mo sinira ang kotse ko? Hindi ka naman lumalabas. Sa tingin ko, hindi. Ibig kong sabihin, puro pasa ang Sinaktan mga nila yon. ako. Oh, hindi yata Hindi yan galing galing yan sa- sa tingin ko. Kasugatan pa nga siya. Baka may iba pang dahilan. Nakita ko ang duguang pulsuhan niya nung Nakita mo tinutulak ito? siya. Pero, hindi mo ba gets na... Ito nakita mo dito makukulong mismo. ka? Sige. Dahil nanakit ka ng mga tao. Gamit ang kotse mo, Tapos pagkatapos binangga binangga mo mo pa, sinipa mo pa pababa. Pero Gusto mo? tumanggi ka naman Gusto mo ulit. bang palitan yung posas? Kumusta naman? Naghihintay sa hockey lot
para makapasok. Uy, aalis na tayo. Pakiusap, pauwiin mo na ako. Wala naman akong ginawang masama. Ang natutuluyan mo ngayon ay sa Johnny Pole muna sandali. Hindi ako pwedeng makulong. Salamat. Sa totoo lang, Maglalagay kami ng isa pa. anak, Oy, sasama ako bakit sa ka lumalaban? kanila. Ano yun? Hindi ka ba tumigil? Nasasaktan ako. Nakita mo na Tingnan kung paano mo ako. nangyari yun dati. Di ba? Kalma lang at ilagay mo ang kamay mo sa likod na mo. lang kasama mo? Mananatili ako kasama mo. Bakit mo ginagawa to? Sinasaktan Kumalma mo at ang tumigil kamay ka. ko. Huwag mo nang hilahin Pinipisil palayo. ko ang agresibo nyo naman. Ang mga daliri ko. Suplay, sige. Bakit? Bakit maganda ito? Ang agresibo mo naman. Ma'am, umatras po kayo sa amin. Mukhang Sinusubukan nanlalaban ko lang ka. ang akin, masaktan. Pinapahirapan nyo ako. Kapag kalmado ka, mas madali ito. Paano ako makakapag-relax? Ang agresibo nyo sa akin. Sige. Hindi ko kaya. Wala akong Pwede mo bang ginawang dalhin ang masama. susi ko sa itaas? Mananatili Medyo ako. maluwag Basta pa ito. wag mo akong lokohin. Hindi mo naman kailangan. Jill, Jill, mag-relax ka lang, ayos? paano ko Subukan mong huwag magagawa mag-tense. yun? Ina-atake ka ng mga lalaki. Inaatake ka. Nasa iyo ang susi ko. Kukunin lang namin ang mga litrato mo. Dudoblehin ko. Sana paano mo hindi hinihigpitan? New way. Hindi naman ako. Sa totoo lang, nilalak ko sila para hindi na sila umigpit. Hinigpitan mo lang. Nakikita ko kung paano ko may papasok ang daliri ko dyan. Naipapasok ko ang daliri ko dyan. Gumagalaw yan, kaya hayaan mo na lang. Huwag mo igalaw ang mga braso mo. Ayon sa ulat ng pagkakaaresto kay Jill, nais ng parking enforcement attendant sa simbahan na magdemanda. Ang deputy na umano'y nabangga ng kotse ni Jill ay dinala sa ospital. Oy, makining ka. Opo, sir. Kaya magpatingin ka na. Sige. Pwede kang pumunta sa... South Seminole, dito mismo. Oo, nasaan ang pinakamalapit na hiwalay na emergency room? South Seminole. Tama. Diretso sa harap. Pero o ospital si Ay. Sige. Sige. Oo, kaya gawin mo na yon. Kung ibig kong sabihin, kung sabihin nilang huwag kang magmaneho, sabihin mo sa akin. Pero kung okay ka namang magmaneho, pwede kang magmaneho. Ang tanga nito, parang, hindi ko alam kung ano ba talaga ang problema niya. Wala akong nakita kahit sino. Ano, ang ibig mong sabihin, yung malalaking aso na ilaw, sirena, at. Pati mga sasakyan. Alam mo na. Sa paradahan, sinabi kong muminto siya, pero nakita ko siyang ikabigang manibela, tapos biglang humarurot. At siya, wala talaga siyang maalala tungkol doon. Inosente lang daw siyang biktima. Ibig kong sabihin, may kaso pa ba tayo kung may medical siyang episode? Hindi siya dumaranas ng medical na episode. Sige. Sige, tinignan na siya ng FD. Sige. Sa tingin ko, medyo Ibig kong sabihin, may kakaiba. At nakita mo siya nung inila natin siya palabas ng kotse. Parang dalawa. maganda naman. May nangyayari pero sa sabi kanya, niya, pero yun ay hinahampas isang. daw natin ang ulo niya sa lupa. Hindi! Sinabi ko hindi mo ginawa. Kahit anong At meron yung mga dyan siga na tayo. yon, luma ng mga pasa niya sa braso, hindi siya nasaktan. Nakaamoy ka ba ng alak sa kanya? Malep, Pati na pati rin na rin ang amoy tubig lang ang bote sa kotse. Wala akong ibang naamoy. Ako rin, wala akong naamoy. Kakaiba talaga siya, pero sabi niya hindi siya umiinom ng gamot o alak. Hindi ako yon, ang ibig sabihin. Para sa abogado ng depensa yon, para patunayan. Sa lagay ng vital signs, Sa mga bote, kami ay Kukunin namin ang kanyang pitaka. Nakuha ko na ang kanyang pitaka. Nasa iyo ang curious susi. ako tungkol sa... Ay nako, wala Hindi. tayong. Sino na ang may hawak ng susi ngayon dyan? Ito, Salamat sa pagsamay pagpapatay natin dyan. lahat yan. Lahat ng bakal, lahat ng kadena na meron siya. Gusto ko pagdaanan niya ng maayos. Sobrang nag-aalala siya tungkol dito. Hindi ko alam, baka umiinom siya ng gamot. Sige. Tatawagan ko si Darren. ang tanga nito pare. Masayang Pasko ng pagkabuhay. Masayang linggo. May matinding nangyari rito. Alam mo ba ang ginagawa ni Kristen? Sinusubukan ko siyang kontakin. Siyempre.
Na yon, kailangan ko lang kunin. Ito. Sa totoo lang, gusto ko lang talaga ipaalam sa kanya kung ano ang nangyayari. Kaya hayaan na lang kita. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon at kung tatawagan niya ako pabalik, ayos lang. Kaya si Bear ay nagtatrabaho noon sa Northland Church, si Christina Bear, at pinipigilan siya ng gwardya. Nagmamando sila ng trapiko. Inutusan niyang huminto ang sasakyan, pero hindi sumunod at dahan-dahang nabangga siya. Wala namang marahas na nangyari. Nabangga siya. Lumapit si Christina. Alam mo na, dahil narinig niya ang kaguluhan. Yung babae pumihit at nabangga siya, kaya may malaking pasa sa tuhod. Paika-ika siya maglakad. Pinapacheck namin siya. Sabi ng fire department, okay siya at walang seryosong problema. Hindi na siya kailangan dalhin. Pero dadalhin ko pa rin siya sa standalone na ER sa South Seminole para makita kung kailangan ng x-ray o iba pa. Pagkatapos, tumakas ang babae. Pero hindi naman siya inaabol. Ayaw lang talaga niyang huminto. Sumunod sa kanya sina Christina at isang sarhento mula Longwood. At umabot siya sa 434 sa Ronald Reagan galing sa dog truck. At pula ang ilaw kaya huminto siya. Kaya inarangan nila siya. Tumanggi siyang lumabas ng kotse. Isang sarhento ng Longwood ang pumutol ng seatbelt. Hinila siya, pinadapa at pinusasan. Hindi siya nasaktan. Sabi ng FD ayos siya, kahit anong sabihin niya. At nabangga ang ulo niya. Ipinakita ng bodycam niya na simpleng pagpapatumba at pag-aresto lang ang nangyari. Kaya yan ang nangyari. Walang habulan. Magsasagawa tayo ng blue team kaugnay ng pagharang. At si Christine, tungkol lang ito sa pinsala ni Bear. Nasugatan siya. Siya ay magiging gumagawa ng unang ulat tungkol sa pinsala. At alam mo, titingnan natin kung anong pakiramdam niya bukas. Pero may malaki siyang pasa at siya, alam mo, medyo paika-ika. Pero yun lang. At yun ay pagkatapos kong sabihin na ito ay isang talagang mabagal, typical na linggo ng pagkabuhay. Ano? Oo. Ganun pala yun. Kaya meron siyang kaunting pinsala. Na mukhang uso na ngayon. At nagkaroon ng kaguluhan sa dog truck. Pasensya na sa Ronald Reagan at 434 sa dami ng sasakyan. Pero hindi ito abulan. Hindi siya umiiwas o lumalabag sa batas. Ayaw lang niyang huminto. At ang buong dahilan niya ay, hindi ko alam kung tungkol saan ang lahat ng ito. Wala akong ginawa. Siya ay isang babaeng nasa gitnang edad. Wala akong sinaktan. Hindi ako huminto kasi di ko alam bakit ako pinapatigil. Pinuto nila seatbelt ko, itinapon ako sa lupa at binugbog. Na sa totoo lang, hindi naman talaga nangyari. Pero yun lang yun. Nakakulong si Jill sa Seminole County Jail at nag-plead ng not guilty. Noong Hulyo 8, 2026, ayon sa court records, napag-alamang wala siyang mental at pisikal na kakayahang humarap sa paglilitis at pinalaya siya sa sariling recognizance. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller. Magkita tayo bukas para sa bagong kaso.